from ilalim ng tulay, nangangalakal, ng construction worker. Dati nanonood lang ako, nakikita ko na yung masasakyan na dumadaan sa taas ng tulay ko. Oo. Pero ang hindi ko talaga in-expect at hindi ko na naman pinangarap na bigla na lang dumating itong mahawakan ko talaga na makapag-drive ako ng mga mamahaling sasakyan tulad ng mga ginagamit ng mga mayayaman. Kaya di ba? Bagong sasakyan ni Diwata dumating na. Kung matatandaan po ninyo mga kababayan ay nabigyan nga po itong si Diwata ng pick-up. So ngayon makikita natin dito 4x4 na puting-puti at bagong-bago pa. Kaya ayan, pababa na po siya sa kanyang sasakyan. Mamaya-maya po kausapin natin ito na sana makasakay din po tayo sa bagong sasakyan nito. Yan guys, nandito tayo ngayon sa bagong sasakyan ni Diwata. Talaga napaka-smooth nitong bagong sasakyan niya. 4x4. 4x4. Parang ang ganda pati yung mga ano niya dito. May controller. Oo. Na-test drive mo na ba to, Diwata? Actually, hindi pa. Hindi pa yun. So siguro mamaya siguro test drive. Pero kahapon kasi 'di ba, kung matatandaan ninyo mga kababayan, nasa ano tayo, MOA. So nag-test drive si Diwata doon. Mas maganda pa dito yung ibang mga na-test drive niya. Ano ba yun? Luxury car? Yes, feeling rich ako kahapon dahil lahat ng mga mamahaling sasakyan at mga very expensive car and luxury car na test drive natin sa mga product po ni GWM. Kaya go with more talaga. Napakaganda ng mga klase nila. Kasi alam mo ba, sa bagay kasi first time ko na pag-drive ng mga Matic, first time ko rin makapag-drive ng mga kotse, diba? Dahil hindi naman tayo nagkaroon yan before dati. So ang layo nga lang ng sitwasyon natin ngayon. Kasi dati, ang alam ko nagkakaroon lang yan nakapag-drive yung mga mayayaman. Pero proud ako in myself at saka isang malaking kalangalan dahil isa ako sa mga napili para mabigyan ng pagkakataon para i-test drive yung mga mamahaling sasakyan at ma-experience na din sa buhay, di ba? So, napakagandang opportunity sa akin, di ba? So, alam niyo naman siguro ang history ko. From ilalim ng tulay, nangangalakal, ng construction worker. Dati nanonood lang ako, nakikita ko na yung masasakyan na dumadaan sa taas ng tulay ko. Pero ang hindi ko talaga in-expect at hindi ko na naman pinangarap na bigla na lang dumating itong mahawakan ko talaga na makapag-drive ako ng mga mamahaling sasakyan tulad ng mga ginagamit ng mga mayayaman. Kaya di ba? SUV yung sinakyan natin. Kaya proud to be, di ba? Kasi imagine mo ang daming nangangarap na magkaroon. Dito sa sasakyan na ganito, yung 4x4 kasi napakamahal nito eh. Yes. Ang daming nangarap pero isa ka talaga sa pinalad. Kaya anong masasabi mo doon? Yun ang sinasabi ko. Pag nangarap kayo, huwag sumuko. Kung nadapaman kayo, bumangon ulit at lalo nyo panggalingan. Kasi pag sumuko kayo, hindi nyo ma-achieve o hindi nyo makakamit yung pangarap na gusto nyo. Pero kapag hindi kayo sumuko, ang swerte bigla na lang dumarating yan. Tulad sa akin, halimbawa, bukas ang swerte mo, di ba? Hindi pa ngayon, malay mo bukas ikaw naman. Pag sumuko ka ngayon, hindi mo na ma-achieve yung pangarap mo. Kaya gulang. Go with more. Ayan. Diba? Pero anong masasabi mo sa mga tao kasi especially talaga mga tao ang isa sa mga sumusuporta sa iyo. Anong masasabi mo sa kanila? Of course, gusto lang natin din pasalamatan yung mga taong sumusuporta sa akin lalo na sa tindahan ko kasi kung hindi dahil din naman sa mga supporters ko, aminin naman natin lahat kahit naman sino negosyante. Kung wala ang suporta ng mga fans ng mga tao na wala din naman kami sa kinalalagyan namin kung anong mga mayroon kami ngayon. So, dapat talaga ma-appreciate natin yun. Dapat natin sila pasalamatan. Yun. Pero yun nga lang, yung iba kasi, marami ako nakikita sa social media. Lalo na pag busy ako, hindi lang mapabigyan para magpa-picture kasi ang pinupoint is malayo pang pinanggalingan. Tapos minsan busy ako, sumasabay. Hindi ko napansin na pag sinasabi kong tika. Kasi ang dami ko nakikita mga posting na may negative comment na hindi lang napagbigyan ng pagpa-picture. Kung ano na lang mga sinasabi, attitude, masama ng ugali, nagkapira lang. So, hindi kasi yan ako eh. Ngayon kung yan man ang iniisip nila, bahala na sila. Kasi hindi naman lahat ng pupunta dyan ma-entertain ko sa totoo lang kasi sa dami mas focus talaga ako number one sa aking business. Pero pag may time tulad ng sinasabi ko, welcome ako sa mga vlogger, sa mga magpupicture. Pero binibigyan ko talaga ng oras yan. Hindi pwede laging nakasabay kasi hindi ko na magagawa yung part 2 bilang isang negosyante doon sa tindahan ko. Kung lahat ng oras ipupokus ka din sa picture na lang at saka interview sa mga vloggers. True. Di ba? Correct. Dahil lang, May time. may time talaga para dyan. Kaya yung iba nakikita ko, hindi lang ako nagko-comment, hinayaan ko na lang sila. So ang kailangan lang natin dito, mag-unawaan siguro tayo.
Kasi ako, na-appreciate ko yung effort kung saan manggaling kayong lugar, pumunta sa akin para supportahan ako, makapagpa-picture niya din. Pero niya kasi minsan bad mood, minsan pagod, nagkakaroon lang siguro talaga ng time na hindi mo lang na-timingan, hindi mo lang na-chimpuhan. So ganyan naman nangyayari dyan kasi ang daming mga viral posts na, ay tika lang, gumagano ako, tika lang. Yes. Kasi busy ako, minsan gumagano ako, minsan binibigyan nila, minsan kinakat kung ano talaga yung totoo. Oo. Tapos, sinasabi na, yun nga, mga negative comment nila na hindi ko alam.